Dear Tita El, handa na talaga akong sagutin ng oo ang manliligaw ko. Kaso, may natuklasan ako sa nakaraan niya na napadalawang isip po ako. Halos 1 taon na siyang nangliligaw sa akin, Tita El. At nakilala ko siya sa isang grocery. Pareho kaming customer at halos nagkasabay na mag-grocery tuwing linggo. Nagsimula sa small talk habang nag-grocery tulad ng dito ka talaga nag-grocery hanggang sa saan ka pala rito nakatira? Yung typical na dahil lagi niyong nakikita ang isa't isa, wala na kayong choice kundi magsimula ng usapan. At syempre hanggang sa nagkaalaman na. Pareho kaming single, pagkatapos nagkamabutihan. Ngayon, halos 1 taon na siyang nangliligaw at handa na akong sagutin siya. Kaso, nitong nakaraan lang nang masilayan ko siyang ini-stalk talaga siya o masinsinan ko siyang ini-stalk talaga sa social media, Tita El. Meron po akong nakitang post na kung saan puro pangalan niya ang nakamention. Kasi sinearch ko po yung pangalan niya sa social media. At itong post na to ay galing sa isang babae na hinahanap siya para daw magsustento sa anak niya. Ha? May anak siya? Three years ago pa yung post na yon, Tita El, pero nagulantang po talaga ako. Hanggang sa nakumpirma ko na siya nga ang tinutukoy ng babae sa post. Ngayon, hindi ko po alam kung ano ang sasabihin ko sa kanya. Nasa punto na kasi ako na gustong-gusto ko na siyang sagutin ng oo pero bigla akong nagkaroon ng takot dahil sa natuklasan ko sa kanyang nakaraan. Sumasa inyo, Jaya. Gusto mo na siyang sagutin, kaya lang medyo ang balakid nalaman mo, nadiskubre mo na parang tinatakasan niya yung kanyang responsibilidad. Para sa'yo, red flag ba yon? Sa akin, yes. Kasi responsibilidad yun eh. Kakayanin kaya ng konsensya mo kahit pa sabihin mong hindi na niya mahal yung babae. Okay. Naman ang mga boys minsan matatamis sa mga dila niya. Dinaig pa ang spokesperson ng Malacanang sa tamis ng dila, hindi ba? Kinabog pa yung kung sino-sinong spokesperson. Sabihin, di na niya mahal yung babae. Okay, di na niya mahal yung babae, but still, andyan pa rin yung responsibility mo sa anak mo. Hindi ba? Uy, magbigay ka naman ng sustento. Ano yung ambag mo, yung ano mo lang? Yung SPRM mo lang? Huh? Hindi naman pwedeng ganun. Hindi ba? Sa una, ang ligaligaya nyo, nag-e-enjoy kayo kung anong pinagagawa ninyo. Tirik-tirik pa yung mata mo. Pagkatapos noong nagkawalaan na kayo, parang ano yan? Parang balat lang ng candy, itatapon mo sa kung saan, sa basurahan. Syempre, hindi naman dapat ganon. Ngayon nga, may responsible pet ownership ni. What more kung anak, hindi ba? I guess it's also red flag for me. Kung ako tatanungin mo. Kahit pa sabihin mong mahal na mahal mo na siya, baka kailangan i-consider nga natin yung ganon. Or, malay mo naman, di rin natin masabi kung that was 3 years ago na. Baka naman nagbibigay na ng sustento. Hindi natin yung nalalaman hanggat di natin siya kinakausap.
And I wouldn't even go to the extreme na i-message mo pa yung ex niya, hindi ba? Para lang malaman kung nakaka-receive na siya ng sustento o yung anak niya ng sustento. Parang yun naman, medyo foul na on your part. Huwag mo nang gawin yun. Mas maganda kausapin mo na lang yung nangliligaw sa'yo na isang taon ka nang kinikilala at sana hindi siya plastic sa loob ng isang taon na yon, na sana hindi siya nagpe-pretend ng ugali, 'di ba, na nangliligaw. And it's a good thing na hinayaan mong almost 1 year kanyang ligawan para mas makilala mo siya. Kita mo nga, halos isang taon nang nangliligaw pero ayan, may nadiscovery ka pa. Hindi ba? Kausapin mo siya, tanungin mo, pasensya ka na pero kasi meron akong nadiskubre. Ano ba tong nakita ko sa mga post na may humahabol sa'yo dahil meron ka raw anak and tinatakasan mo yata yung responsibility mo, hinihingan ka ng sustento, though 3 years na to. Ano pong update dito? O yan, gano'n na, parang reporter lang. Ano pong update dito, sir? Gano'n. Magtanong ka ng update. Kung nagbibigay na talaga ng sustento, nasa iyo yun, kung papaniwalaan mo. And ipaklaro mo sa kanya, ano to, paano nangyari to? Kasi syempre, bago mo siya sagutin, alamin mo naman yung background. And what is the assurance also, Jaya, na hindi niya yun gagawin sa'yo? Diba? Marami kasing mga babae, meron ding mga lalaki, mas lalo lalaki, na marurupok pagdating sa pag-ibig. Hindi ba? Ilang buwan pa lang kayo na isuko mo ng lahat. Ay nako, paano nga kung mangyari rin yun sa'yo? Paano kung mapabilang ka sa statistics nitong manliligaw mo? Syempre ayaw mo rin nun. 'Di ba? Although maganda yon pag-isipan in the future kapag matagal na talaga kayo, kapag leading to marriage na kayo, pero yung ngayon pa lang sa relasyon, parang nakakatakot, baka maanakan ka rin niya. So, mas maganda nga siguro kung magpreno ka muna. 'Di ba? Kahit na sagot ka na at feel mong mahal mo na siya, preno muna, mag-imbestiga ka muna. Kausapin mo muna siya ng matino. Kung ano ba talaga yung nangyayaring yan. Bakit may ganito? Ano ito? What is this? Please explain. Ano na ang update dito? Paano ko makakasiguro na hindi mo rin to gagawin sa akin? Hindi ba? So, mas maganda siguro kung mag-usap muna kayo ng maayos. And wag mo rin sa kanya sabihin na gusto na sana kitang sagutin. Wag mong sasabihin yun, bakla ka! Mag-imbestiga ka muna para kahit papano alam niya na hindi ka madaling maloko. Hindi ba? Para alam niya na, oy, teka lang, ano pala to? Magaling mag-research. Hindi ba? Ipakita mo sa kanyang research powers mo. Based on my research, eto ang mga lumabas. Ayan. So, explain mo sa kanya para mas magkaintindihan kayo. And from there, tansyahin mo kung karapat-dapat ba siya sa puso mo, kung karapat-dapat ba siyang mahalin bilang jowa, kung karapat-dapat ba siyang bigyan ng isang pagkakataon. Diba, Jaya? So sana nakatulong.